Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede itong magkapalit kasi connected ka sa kanya. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Lima yung kailangan natin na cards. Tuwing maaalala ko, nalulungkot pa rin ako. Mukhang may pagbabago or nagbago sa buhay mo. Kailangan mo ng healing. Lagi ka sa isip ko. Mukhang nagkakaroon na ng linaw ang lahat. At saka mukhang gusto ka ng person na ito. Malapit o kaya malapit itong person na ito sa iyo. Mukhang gusto ng person na magkagustuhan kayo pareho. Yung hindi one-sided na love. At saka mukhang ang ilan sa inyo nagkaroon ng misunderstanding. Bigla ring natapos ang relasyon. Poor communication, o di ba kasasabi ko pa lang eh. Yung mga salita na hindi mo masabi sa person mo or hindi mo maiparating sa person ang nagpapasakit sa damdamin mo. Isang card na lang, ito na lang yung kailangan natin. No rush, we will get the love that we deserve. Merong person na in love at pinapanatiling positive ang kaisipan. Alamin natin kung anong zodiac ng person na ito. Kumbaga, 12 yung zodiac, ito yung mga nangunguna. Pwede na ito yung zodiac mo or zodiac sign ng person mo. Balasahin muna natin. Ito yung unang zodiac sign, Sagittarius. 3 card pa yung kailangan natin. Posibleng admirer mo ito or past person, Gemini. Single ka man or nasa relationship, kung nakaresonate ka, para sa'yo talaga ito. Lalo na kung walang closure ang connection. Virgo. Isang card na lang para sa 12 na zodiac. Capricorn. Sa 12 na zodiac sign, itong 4 na zodiac ang nangunguna na tinutukoy ng personalized cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin yung feeling mo sa situation, pananaw na dapat isaalang-alang, paano mo i-handle yung sitwasyon mo. Pero guys, kukunin ko muna lahat ng cards mo para sa clarity ng situation mo. Mamaya, kukuha din ako ng mystical card, angel number, at saka charms. Ito yung bottom of the deck na Queen of Swords. Pinapakita ng card na ito na wise ka. Anuman ang gender mo, anuman ang edad mo.
Nakikipag-usap ka sa kapwa mo, pero maingat ka. Hindi ka basta-basta nagbibitaw ng salita na alam mo na ikakapahamak mo. Kung sakali man na meron kang maling nagawang hakbang, protected ka at saka poprotektahan mo din yung sarili mo. Ito naman yung feeling mo sa situation, the sun, the fool, at the justice. Sa karir mo na tayo guys, kasi may mga positive changes, progress, at saka fresh na sisimulan ka. May posibilidad na bagong career or bagong negosyo. Yung pagkakataon na dumarating, hindi mo sinasayang. At saka ang ilan sa inyo, creative ka eh. Kaya marami kang iniisip kung ano pa yung pwedeng magpadagdag sa pag-unlad mo. At saka gusto mo fair or nasa legal yung mga aksyon na gagawin mo sa buhay kasi pang long term ang iniisip mo para sa pag-unlad sa career or negosyo. Sa mga single or nasa relationship, kontento ka sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. At saka sa mga nasa relationship, kung ano yung mga plano mo, yun yung nangyayari pagdating sa love. Sa mga single, magseryoso ka din kasi darating yung hustisya na para sa iyo. Kung totoong love ang ibinigay mo, yun din yung magiging balik. Marami ka kasing pagkakataon sa love. At saka sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay yung balansehin kung ano man yung nangyayari sa buhay mo para mabigyan mo rin ng atensyon yung mga taong nagpapahalaga sa iyo. At saka kailangan pareho kayo na maging honest at saka open-minded. At saka kailangan din na yung marinig kung ano yung opinion or feelings ng isa't isa. Hindi pwedeng isa lang yung nasusunod. Kailangan pareho kayong may idea sa situation. The Hangman, the Empress, at Knight of Wands. Ito yung pananaw na dapat mong i-consider or isaalang-alang. Magkakaroon ka ng kaalaman kung paano mo i-manage yung money na meron ka. Ang ilan sa inyo mapagbigay ka sa financial pero babalansehin mo na to kasi meron kang gustong paglaanan. At dahil dyan, bibigyan ka ng award ng universe dahil sa mga plano mo. Magiging successful ito at saka abundant or masagana. Sa mga single, okay din naman na hindi ka nagmamadali kung darating ba yung the one or hindi. Kasi mas binibigyan mo ng focus yung career mo. Pero ang advice ng cards, hindi naman habang buhay ganyan yung decisions mo eh. Huwag mo lang sayangin kung ano yung mga oportunidad na pwede sa iyo. Habang lumilipas yung panahon, kumukonti rin yung chances mo sa love. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, pero hindi naman ibig sabihin kailangan maghiwalay na kayo. Kailangan yung isipin kung ano yung kulang at saka dapat magkaroon ng improvement sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo, mas nagpo-focus siya na mas secure at saka magkaroon ng stability sa mga responsibilidad. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na yung person mo ang swerte niya dahil naging kayong dalawa. At saka feeling niya malalagpasan niya lahat kasi ikaw yung karelasyon niya or kasama. Yung pagtugon ng person mo sa mga responsibilidad, yun yung tingin niyang proteksyon para magpatuloy ang relasyon niyo.
Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, at the Lovers. Ito naman yung paano mo ma-handle yung situation. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kung meron ka mang sakit, nagkakaroon ng health improvement. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na sinusuportahan ka ng mga taong nagmamahal sa iyo. May sakit ka pero hindi mo to masyadong napapansin. Mas nagpo-focus ka para sa healthy na routine. Ginagawa mo ito para sa pamilya or person mo na sumusuporta sa iyo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong new love na darating sa buhay mo. Pwedeng katrabaho mo siya o kaya pareho kayo ng negosyo. Kasi yung feeling ng person, hindi lang dahil sa attracted siya sa iyo o kaya crush ka niya, gusto niyang mas magkaroon ng deeper connection or relasyon sa iyo. Sa mga nasa relationship, naka-5 cards ka na yung relasyon niyo ng person mo ay stable at secure. At saka, sa mga naunang cards pa lang ang ilan sa inyo ang person mo, marami siyang ambisyon sa buhay at saka gusto niya yung makakapagpahinga naman siya. Kaya gusto niya ng maginhawa na buhay at nagfo-focus siya sa career. At saka kahit dito sa mga cards na ito, hindi pa rin nagbabago yung person mo sa mga nauna niyang prioridad. Yung magkaroon ng matatag at saka happy na relasyon or pamilya. At saka klaro sa person mo kung ano yung gusto niyang makamit sa buhay. May mga pagkukulang man siya, alam niya din. Pero wala din kasi siyang choice. Para naman sa inyo ito. Yun yung dinadahilan niya sa isip niya. Lalo na ang tinutukoy ng mga cards, yung relasyon nyo kasi nagpapatuloy eh. Kaya kapag wala siyang time sa'yo, ikaw yung magbigay sa kanya. Ito pa yung message ng mystical card. Guilt. Na ang ibig sabihin, alam ng person mo kung ano yung mga atraso niya sa iyo. Yung mga panahon na meron siyang pagkukulang. At saka wala namang pinapakitang third person sa reading na ito eh. Kundi yung karibal mo yung oras lang niya at saka trabaho. Rejoice. Ito naman yung masayang panahon ng person mo kapag meron siyang pahinga or merong time para sa family. Kaya kung meron man kayong misunderstanding ng person mo, pag-usapan nyo para alam mo kung ano yung next move. Itong card naman na ito, ang ibig sabihin ay tanggapin mo kung ano yung mga nakatadhana sa buhay mo. At saka nakadalawang cards ka na para sa pagiging open-minded, communication, sa mga plano or suggestion. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang angel number mo. 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. 25. The number is a warning that you should always be positive. All changes, good or bad, will make you wiser in the end. Kailangan mo talaga ng guidance, yung magkaroon ng connection sa universe, para mag-guide ka at hindi magkaroon ng biglaang decisions. Ito naman yung additional clarity para sa situation ng mga water signs.
Itong trumpet, maybe ikaw ito o yung person mo na mahilig sa musical instrument o kaya music. Itong yin-yang ay ang pagbalanse sa koneksyon o relasyon sa kapwa para magkaroon ng kapayapaan at saka parehong ma-achieve kung ano man yung mga plano sa buhay. Ilan lang yan sa meaning, marami pang meaning yang yin-yang. Itong susi naman ay ang proteksyon at guidance ng universe sa iyo. Marami ka pang matutuklasan sa sarili mo sa bawat chapter na tatahakin. Itong Tree of Life naman ay ang ibig sabihin kapayapaan at saka balanse. Magkakaroon ng renewal sa situation mo, sa connection sa person o kaya sa relasyon. Ang ilan naman na renewal ay patungkol sa career. Ito naman ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo LDR ang connection o kaya nasa malamig na lugar yung person mo. Hindi naman kailangan mag-snow pero malamig, presko yung lugar. Ang ilan naman sa inyo, maybe meron kang pinaghandaan sa nakaraan o kaya mangyayari pala ngayon. Wedding date, celebration, graduation o kaya bakasyon. Ayun talaga kayamanan, wealth. Yan yung mas focus ang person mo or maybe ikaw. Kaya lang may kapaguran, tired. Maybe sa career or negosyo, yung person mo yung pinaka-main o kaya boss. Stress, yan talaga yung mangyayari kapag masyado ka ng focus sa career. Kailangan mo na rin ito, tulong. Hindi pwedeng ikaw lang yung umaako sa mga responsibilidad. Mukhang magaling kang makisama sa mga katrabaho mo. Pero pagdating sa trabaho, kailangan hati-hati. Para hindi magkakaroon ng problema or hindi lang ikaw yung nakakaalam ng problem. Pangalawang word na ito na ang ilan sa inyo magkakaroon na kayo ng baby ng person mo. Alamin naman natin yung mga letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo.